pag-usapan natin. Nakakatawa talaga itong si General Torre, mga kababayan. Kahit saan mo tanungin ay laging handa. Merong pagpapatawa na naman na ginagawa or ginawa itong si General Torre, mga kababayan, na nung siya po ay tinanong kung handa ba siyang sumama na pamunuan ang pag-aresto dito kay Bato de la Rosa. Kasi alam naman po natin na may go signal na ang DOJ, mga kababayan, sa atin pong NBI at sa ating PNP na pwede nang hulihin itong si Bato de la Rosa. Kaya natanong itong si General Torre na kung saan po alam natin ang background, wala pong takot itong si General Torre. At ang kanya pong sagot, mga kababayan, kung siya daw po ay tatanungin or kung papayagan na sumama dito sa pagdakip kay Bato de la Rosa, ang kanyang gagawin? Ibang topic naman po, as former PNP chief at isa ring dating PNP chief, si Senator Bato de la Rosa, ano pong reaction nyo nung sabihin natin umalis o tumakas siya sa Senate building matapos yung putukan sa Senado? Oo. Nag-examine ko kasi hindi siya MMDA covered ang Senate building eh. Hindi naman siya landfill, hindi naman siya waterway. Hindi na namin masyadong nilaliman ang aming pag-imbestiga. Oo. As former PNP chief, sir. Buti na lang, general manager na. Ayaw talaga. Oo. Magandang umaga po, Senator and GM Torre. I'm Isa Umali po. Senator, no? Sorry po, sususugot ko yung question ni Tina. Kayo po, alam po namin na maganda po ang trabaho ninyo ngayon sa MMDA. Pero may klase po kasi sa social media na kunin kayo ang inyong serbisyo para tulungan daw po ang ating authorities na maaresto po si Senator Bato de la Rosa. Your thoughts po about this, sir? Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Nabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan. Oy, baka mamaya, ma-miscontext ka, General Torre, baka mamaya sabihin sa'yo ni Jimmy Bondok, o bakit si Torre sasama? oy, Jimmy Bondok, maliwanag yung sagot ni General Torre. Sabi niya, part pa rin naman ng kami ng gobyerno, so pwede kaming sumama. Pero kung ito ay may kinalaman, halimbawa si Bato nagtatago sa estero, sa kalsada, pwede daw. Di ba? Oh. Pero hindi kagaya ng sinasabi mo na yung abogado ay pwede mag-serve ng warrant of arrest. Pero may maasahan dyan. O, di ba? Oh. Pero sa ibang mga areas, na may iba namang mga office of primary responsibility, sila naman trabaho kasi full of government approach eh. Oo. Yeah, General, just to follow up, para tumbukin ako. Go, Senator. If you're given a special assignment Oo. by the President to help in the manhunt, do you have a choice to accept or do you have a choice to? Pag presidente ng utusan, automatic, no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan, kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Na, desisyon mo na lang, personally, kung ikaw ang utusan, whether you do it or not. Kasi, maliwanag naman. Ito na, naglabasan ng mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly at saka yung mga otoridad na mismo nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan, sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution, because ultimately, it is in the thing that we protect here at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa. Tama.
Kasi president yan mga kababayan. Kasi in the future, kapag sinabing president, yan din ang magiging pagbabasihan ng mga susunod na mangyayari in case na merong isang opisyal or sabihin natin mga kababayan, tao o dating taong gobyerno or kasalukuyang taong gobyerno, 'di ba? Na eto, wag ka na magtago. Kailangan i-implement ito ng batas kasi ito nangyari na noon. Hindi na natin kailangan pagtalunan. 'Di ba? Ilalabas lang yung GR number, yung president na ganito ang nangyari dati. Mga kababayan, 'di ba? Yan lang naman yun At tama si General Torre. Kung halimbawa mga kababayan, syempre pag-uusapan na naman natin yung legality, 'di ba? Hindi ko alam kung pwede ba yun na kapag ang pangulo ba nagkaroon or nagbigay ng special tasks na bigyan ng task itong si General Torre to arrest Senator Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung pwede yon. Kasi sa batas, ang pinag-uusapan natin mga kababayan, ang mga nakalagay lang doon sa implementation ng warrant of arrest, 'di ba? Kailangan yung law enforcement ang dapat magpatupad nito at magbasa ng Miranda rights. So, hindi ko alam kung may special power ang presidente to give a special task to someone else, mga kababayan. So, hindi sinagot yon ng direkta. Pero, sabi niya, kung yan ay may legal na procedure, ay bakit sino ba naman ako para tumanggi sa ating presidente? Pero kung wala, syempre, kahit utos ng presidente yan, kung mali naman, at hindi ako pwede na gampanan yung bagay na kagustuhan ng presidente, hindi natin gagawin kasi labag sa batas. Pwede tayong sumama, pero hindi tayo pwede na tayo mismo yung mag-implementor or mamuno ng task force para hulihin si Bato de la Rosa. Kumbaga sasama lang talaga mga kababayan, willing na makipag-cooperate. Isa na lang po, kahapon po kasi nabanggit ni Justice Secretary Frederick Vida na nag-request po yung DOJ Special Panel of Prosecutors ng CCTV footages doon po sa vicinity ng Senate para daw po sa investigation doon sa apparently na pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Nakapag-usap na po ba ang DOJ at ang MMDA at naibigay na rin po ba ng MMDA yung requested CCTV footages? I think there's a letter na lumabas nga sa internet na supposedly di-deliver ngayon sa MMDA. Whatever the investigating authorities needs and whatever the other agencies of the government needs, the MMDA is ready to cooperate and we will give them all the information that is in our database. Thank you so much po. Thank you po. Hindi, yung tanong lang naman ng reporter, if ever na magbigay ng special task. Halimbawa, ikaw ba ay bibigyan ng special task ng ating presidente? Are you willing to fulfill this job? Mga kababayan, let's say for example ay hulihin si Bato. If yan ay necessary, if yan ay naayon sa batas, ng pag-implement ng warrant of arrest, sabi naman niya, bakit hindi? Sino ba naman ako para tumanggi? Lalo na sa presidente. Pero kung yan ay hindi kasama sa scope ng pag-implement ng warrant, dahil nga wala doon sa rules ng implementing procedure, ay hindi niya gagawin. Mga kababayan, now, ano ba ang kahalagahan ng MMDA? In fact, malaking bagay ang MMDA dito. Kagaya niyan, sinasabi ni Senator Robin Padilla na ibinaba niya daw sa Makati itong si Senator Bato. Okay? Sumabay lang daw sa kanya, mga kababayan. Ngayon, mapapatunayan natin, di ba? Matanong si Senator Robin, saan ba banda bumaba si Senator Bato kung talagang bumaba ito sa Makati? Kasi sa Makati daw paano kung hindi nakita na ito ay bumaba sa Makati at that time? Mga kababayan. So magpapalubog lalo ito kay Senator Robin Padilla kapag nagkataon. Thank you very much. Next. Joshua Torralde. Ano naman po, MMDA side naman ulit. Mads po from Net 25. State your name, please. Sir, it's Mads from Net 25 po. Okay. Ngayon, maingay yung paghuli kay Bato. Successful ka kay kay Buloy, tsaka kay Duterte. Correct. What if bigla kang atake ng Malacanang, ikaw na nga
dumakip dito, mag-serve ng warrant. Would you accept yan, no? Basta ang basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterways, sa... Oo. Sayang. Hindi, sir, would you take the challenge? Eh, hindi, syempre mga kababayan, maingat din si General Torre. Baka mabash eh, di ba? Baka mamaya gamitin din siya ni Jimmy Bondok kapag nagkataon. Pag-uusapan pa naman natin mamaya yan si Jimmy Bondok. Dahil mga kababayan, marami ng tao na talagang sobrang nadismaya dito kay Jimmy Bondok eh. Kaya sabi ni General Torre, kung may kinalaman sa waterways, sa mga daanan, na nandun nagtatago si Bato, pwede tayong sumama. Di ba? Oh. Kasi yun yung trabaho ng MMDA eh. Soundbite lang, sir. MMDA, basta sa MMDA yan. Oo. Di ba? Sa ilalim ng kanal, Oo. kanal, yan, pwede. Parang no comment, sir. Syempre play. Hindi mo gusto yung tanong. Sige, sir. Okay, thank you pa. Okay, thank you. Next. In military parlance, operate ng isang organization at very critical ang MMDA sa pag-deliver ng basic action at sa public safety and universal television. Welcome. Yep, well, sobrang critical talaga ng gawain ng MMDA. Well, in fact, mga kababayan, halimbawa, si Senator Bato, 'di ba? Kunwari lang 'to mga ka-GPnatics. Hindi naman ito kunwari lang talaga ito. Kunwari itong si Senator Bato ay nagtatago doon sa Central. Kunwari lang tinatago ng mga kapatid na INC. Siyempre mga kababayan, ang gagawin diyan ng MMDA, kailangan pa rin sila. Bakit kanyo? 'Di ba? Pagdating sa traffic, halimbawa nagkakaroon ng operation doon, 'di ba? Kailangan sila. Hindi lang mga kapulisan ang kailangan doon sa area na 'yon. Pagdating sa traffic, para halimbawa nahuli na si Bato o kaya para walang madaanan, mga kababayan, sila yung haharang, 'di ba? Maglalagay sila ng mga barikada doon para hindi makatakas itong si Bato de la Rosa. O kaya naman para halimbawa nahuli na nila ito, nakuha na nila, sila yung magbibigay ng daan, mga kababayan, 'di ba? Magbabantay ng trapiko doon para tuloy-tuloy po ang transmittal ni Bato de la Rosa sa gobyerno. Ganon ang mangyayari. So, very critical din ang kanilang gawain, ang kanilang tawag dito, mission, mga kababayan, if ever. Nako, naipasok pa yun, no? Pero, alam naman natin yung kapasidad ni General Torre kapag nasa posisyon lang talaga siya. Kung siya po ang PNP chief or sabihin natin DILG secretary, mga kababayan, maaasahan po natin talaga si General Torre sa pag-implement ng batas. Nakita naman natin walang kinatakutan. 'Di ba? Si Kibuloy, ilang araw sila doon, kahit na mamaho na yung bunganga, kahit inaasar na siya na mabaho daw bunganga, ilang gabi sila doon Ilang araw sila doon. 'Di ba? Walang uwian, mga kababayan. Etong si Duterte, kahit sinong umarang sa kanya, kahit kinukurot na nga ata siya nila, gusto na siyang sampalin ni Hanilet, mga kababayan, at mura-murahin itong si Kitty, ay hindi po umatras. Kahit harangan pa siya ng katawan nitong si Lumba-Lumba Salvador Medialdea, ay hindi niya po inurungan, pinosasa niya pa itong si Medialdea. Kung siguro, mga kababayan, si General Torre ang nag-implement ng warrant of arrest kung nasa pwesto pa siya, nung nasa Senado, kung harangan man siya ng kahit sino dyan, ay talagang pupusasan niya para mahuli lang etong si Bato de la Rosa. Okay? So, ayan, nakita natin, play na play talaga si General Torre, mga kababayan.